Get in! It's open! May kalakasang sigaw ko sa kumakatok sa kabilang panig ng pinto. Si Leia, from Procurement Department. Good morning, Sir Z. May problema po tayo eh. Medyo uneasy niyang bungad sa akin. May hawak siyang mga papel. What is it, Leia? Wika ko na hindi tumitingin sa kanya habang abala sa pagbubuklat at pagpipirma ng mga papers na kailangan ng approval from my end. I got a call from our suppliers. Hindi daw nila mapaprovide ng kompleto yung in-order nating mangoes from them eh. Meron tayong contract sa kanila, di ba? Kailangan nilang i-provide ang kailangan natin. Alam nila yan. Walang kabuhay-buhay kong sabi. Sinubukan na rin maghagilap sa ibang farm pero wala daw po talaga eh. Kaya naman daw po nilang i-provide yung order natin kaso hindi nila kayang ibigay lahat on time. Hindi ko pwedeng ilagay sa alanganin ng time frame ng production kung aantayin ko pang makapag-provide sila sa walang tiyak na panahon. Kailangan din namin makapag-provide on time sa mga sinusuplayan namin or else maaapekto ng reputasyon ng company. Kung ipagdidikdikan ko ang nakasaad sa kontrata sa pagitan ng dalawang kumpanya, siguradong madedehado kami sa oras. Then Leia, subukan nyo pa yung ibang suppliers natin. Baka may magawa silang way na makover yung kulang natin. Pero sir, we've tried na po. Naipaliwanag niyang mababa daw ang production ng mangga sa buwan na to dahil sa weather at sa tumataas na demand. Tapos tinignan ko siya pa ilalim. May backup plan na ba kayo? May hinahon kong tanong. Malaki ang tiwala ko sa kanila at hindi sila basta-basta lumalapit sa akin kung kaya nilang gawa ng paraan. Kaya nahinuha kung talagang kailangan nila ako ngayon. Yes po, Sir Z. Kaya lang, sir, wala na kaming mahanap na suppliers ng mangga na katulad ng ginagamit natin sa production. May nakita kaming farm na nagsusupply ng organic mangoes. Organic? Tanong ko sa kanya. Pwede rin naman kaming gumamit ng organic na mangga para sa production. Name-maintain naman kasi ng production team ang tamang timpla ng products namin. Kaya lang, kung organic ang gagamitin namin ay di hamak na mas mahal ito kaysa sa usual. Hindi naman sa hindi kakayanan ng kumpanya ang kumuha ng organic. Para kasi sa akin, hanggat makakalas ako sa expenses, na hindi nako-compromise yung quality ng products namin mas pipiliin ko yun. Business is business, ika nga. Less expenses, more profit. Hindi lang naman kasi 1 o 2 kilo ng mangga ang kailangan. Tonelada. Alanganin siyang tumango. Wala na bang ibang way, Leia? Paninigurado ko. Sinubukan po namin ang lahat, sir. Wala na po talaga eh. Pasinga pa akong sumandal sa kinaupuan at nag-isip. Okay. Patingin nga ng quotation. Inabot niya sa akin ang hawak niyang papel. Pinasadahan ko to ng tingin. Di hamak nga na mas mahal ito. Anong sabi ng supplier natin? Hanggang kailan daw sila hindi makapag-provide ng tamang orders natin? Tanong ko. Ngayong buwan lang naman daw po, sir. Tapos, napabuntong hininga ako. Ay, sa tingin ko, kailangan ko nang i-grab to. Total, itong buwan lang naman. Hindi naman siguro malaking kawalan. Kesa ang mabawasan kami ng kliyente. Hindi namin kayang i-provide ang kailangan nila. Soledad's Farm, San Marcelino, Zambales.
ang pangalan at lugar na nakasaad sa papel. Okay. Then, i-go niyo na to. The next time magkakaproblema ulit, inform niyo ako earlier para I'll go fix them myself. Wika ko. Muli kong ibinalik ang papel sa kanya at itinuloy kong ginagawa. San Marcelino Zambales. San Marcelino? Paulit-ulit itong naglaro sa isip ko. Tila ba may liwanag na pumukaw ng utak ko? Leia! Pahabol kong tawag sa kanya. Yes po, sir. Aniya noong nakahawak sa doorknob at akmang papalabas na. Zambales, right? Tumango siya. Give me that copy. Ako nang bahala. Susubukan kong makipag-negotiate. Naguguluhan man ay tumango na rin ito. Inabot niya sa akin ang hawak na papel. Sa katuluyang lumabas. Nung mapag-isa may kung anong naglaro sa isipan ko. At napangiti ako nang narinig ko ang lugar na Zambales. 7 taon na ang lumipas mula noong makapagbagabag damdaming usapan namin ni Mami. Marami na rin nagbago. Mula sa nooy walang direksyong buhay ko hanggang sa matinong landas na ngayon nilalakaran ko. Iba na rin ako mag-isip. Mas nag-iba ang pananaw sa mga bagay-bagay. Nabura na sa sistema ko ang dating Zion. Nabasagulero, babaero, self-centered at hard-headed. Dahil sa pagbabago kong yun, tumodo lalo ang suporta nila sa akin. Tungkol naman sa pag-amin tungkol sa pagkatao ko, hindi ko naman nararamdaman na ikinahiya nila ako. Lalo na si Daddy. Alam ko nung una, mahirap para sa kanyang tanggapin. Dahil meron siyang reputasyon na inaalagaan. Mataas ang katungkulan niya sa AFP. Naiintindihan ko naman siya. Hindi rin biro yung pinagdaanan niya. Ako nga mismo sa sarili ko, halos hindi ko matanggap dati kung ano talaga ako. Ano pa kaya si Daddy? Ang mahalaga ay tuluyan niya ako natanggap. Noon ay ang mga kuya ko namamahala ng family business namin. Rice mill, factory ng mga juices na gawa sa iba't ibang prutas. Si Daddy naman ay pinagsasabay ang profession at pamamalakad ng security agency. Sa kadahilanan nagkaroon ng mga kuya ng kanya-kanyang negosyo ay napilitan si Daddy na mag-retire ng mas maaga sa trabaho upang mamahalan ng family business namin. Hindi naman tuluyang naputol ang ugnayan ng pamilya namin sa AFP dahil sa mga kuya ko ang sumunod sa kanyang yapak. Dahil kailangan ni Dad ng kaagapay sa pamamalakad at dahil ako ang bunso at tanging wala pang sariling pamilya ay ipinasok niya ako sa rice mill bilang apprentice. Noong una, hindi naging madali ang lahat. Dumaan din ako sa maraming kapalpakan at proseso. Habang tinutulungan si Daddy sa pamamalakad nito, ay isinabay ko naman ang pagkuha ng MBA. Marami ako natutunan sa pag-aral na nai-apply ko naman sa negosyo. Maging ang pagkakamali at kapalpakan ay nagsilbing aral upang mas maging pamilyar ako sa larangang ito. Kaya dahan-dahan man, sa huli nakatulong akong mapalugo ito. Hindi naman maiwasan uminit ang ulo ni Daddy sa akin paminsan-minsan nang dahil sa negosyo. Pero dahil din dito, mas nagkaroon kami ng bonding bilang mag-ama. Hindi naman sila napapahiya sa akin. Nakikita kasi nila ang pagpupursige ko. Maging maayos ang buhay at ang pagpupursige kong makatulong sa pamilya. Nang matansya ni Daddy na handa na ako para humawak ng mas malaking negosyo, inilipat niya ako sa factory ng juices. Kagaya noong una, nangangapa rin ako. Ang pinagkaiba nga lang mas mabilis ko itong nakasanayan.
Yung tropang M? Nagkikita pa rin kami occasionally kapag may birthday ang isa sa amin or may binyag ng mga anak nila at kahit anong okasyon na nag-uugnay sa aming magkakaibigan, dumadalo ko. Nagbabakasakaling makita ko ang taong gusto kong makita. Ang puso ko, siya pa rin ang laman nito. Kung pagbabasehan ang dating ugali ko, mahirap paniwalaan na hindi na ako muling humahanap ng iba. Totoong nagbago ko. At ginawa ko ito para sa sarili ko. Pero hindi mawawala ang katotohanang malaking tulong sa pagbabago ko ang patuloy na pagmamahal ko kay Luke. Nakakalungkot lang isipin na kailangan pagdaanan ko pa ang hirap, sakit at pangungulila na dulot ng pagkalayo namin sa isa't isa bago ko tuluyang ma-appreciate at matagpuan ang sarili. Walang araw na hindi ko siya namimiss. Walang araw na hindi ko hinahanap ang presensya niya. Ang pinagkaiba nga lang noon sa ngayon ay wala na yung sakit at kirot. Tanging pananabik na lamang na makita siyang muli. Matagal ko na rin napatawad ang sarili ko sa ginawang pananakit sa kanya. Hanggang ngayon, inaasam-asam ko pa rin makita, makausap, at magtapat at makahingi ng tawad sa kanya. At yan ang pinanghahawakan ko, na balang araw, magkakaroon kami ng pagkakataong muli. Yung pagkakataong magkita kami. Hindi ako humintong mangarap na makita siya. Sa tuwing may batch reunion sa dati school namin, lagi ako naroon. Nagbabaka sakaling naroon siya. Sinusubukan ko rin siyang i-stalk sa social media. Pero, hindi ko siya makita eh. Ang tanging kaya at sigurado kong magagawa ay ang hintayin ang araw na yun. Sana hindi pa huli. Sana hindi pa. So Zion, how's the factory? Tukoy ni Dad sa juice factory habang abala ang mga kamay sa kubyertos. Everything is fine naman, Dad. Siya nga pala, pupunta ako ng Zambales tomorrow. May imit lang akong supplier. Nagka-problema kasi yung supplier ko. Why do you have to do it yourself? Kaya na ng mga empleyado mo yun, anak. Gate ni Dad nun. Tila aliso naman si Mami sa pinupunto ko. Sa tuwing nababanggit ko kasi ang Zambales, otomatikong pumapasok sa isip niya ang pangalawang sadya ko. Ernesto, Zambales, remember? Makahulugang sabi ni Mami kay Daddy. Napaisip naman si Dad, pero maya-maya ay nakuha din niya yung naisip ay huwatig ni Mami. I see. May future daughter-in-law. Sinabayan ng mahinang tawa. Nakitawa na rin si Mami noon, tapos kinindatan ako. Lalaki si Luke, Dad. Kaya dapat, son-in-law. Binalot ang tawanan ng dining area. Yan kasi yung laging pang-asar sa akin ni Dad. Pero nakakatuwang pakinggan na okay ako sa kanila. At kayang magbiro ng mga ganung bagay. Pero anak, hanggang kailan ka ba asang makikita mo pa siya ulit? Tanong ni Mami. Medyo nalungkot ako noon, pero nakabawi din. Habang pinapalakas ang loob ko. Tingin ko, Ma'am, bukas na yun. Sure na ako. Sinabayan ko ng excitement na boses. Ilang beses mo na yung sinasabi tuwing nagpupunta ka ng Zambales. Sa tuwing may business agenda kasi ako sa Zambales, lagi ko itong sinasabi sa kanila. Naglalaan ako ng ilang oras upang patagong magmatsyag sa harap ng bahay nila. Nagbabaka sakaling makita ko siya.
Naka-ready na kasi ang lahat. Si Luke na lang talaga ang kulang. Pumayag ka na kasing ipakilala kita dun sa anak ni General. Pogi rin yun. Makisig. Singit ni Daddy. Kahit pinaka-pogi pa yan sa buong mundo, Dad, hindi ako interesado dyan. Si Luke lang ang gusto ko. Hindi niya na ako tinigilan sa biro niya tungkol sa anak ng General na yan. Manang-mana ka talaga sa daddy mo. Ganyan na ganyan sa akin noon yan. Inantay niya rin ako ng matagal. Sobrang tagal na panahon. Ngiting sabi ni Mami. Erlinda, ibahin mo ang anak mo. 8 years sa kanya, samantalang 3 months lang bumigay ka na agad. Hindi mo man lang ako pinahirapan. Pang-aasar ni Daddy. Tapos tumawa kaming lahat. Ano ka ba? Para sa akin matagal na yun, no? Tsaka, hindi mo naman ako masisisi. Daanin mo ba naman ako sa pakindat-kindat? Pangiti-ngiti at linggo-linggo na paghatid mo ng rosas. Idagdag mo pa yung kakasigan mo. Sinong hindi bibi kaya, Ber? Muling napuno ng tawanan ng hapagkainan. Sa tuwing si Luke ang pag-uusapan, nagiging katatawanan ng eksena namin. Hindi naman ako naiinis. Maaari kasing yun ang way ng pagpapakita ng suporta nila sa akin. Malaking tulong yun upang mapagaan ang loob ko at maibsan ang lungkot na nararamdaman ko. Minsan, hindi ko lang talaga sukat akalain na kaya magbiro ni Dad ng mga ganong bagay tungkol sa amin ni Luke. Samantalang dati ay halos itakwil niya ako. Awkward ang dating pero iniisip ko na lang sinabi niya. Anak, huwag kang magagalit kung nagbibiro si Dad ng ganito. Gusto ko lang iparamdam sa'yo na nagsisisi ako sa pagpapahirap sa'yo noon. At ito ang pamamaraan ko para lang maiparamdam sa'yo na totoong tanggap kita, anak. At proud ako sa'yo at mahal na mahal kita. Kung kailan pa ako naging ganito, saka pa ako mas naging napalapit sa kanya. Samantalang dati, bata pa ako, halos hindi kami magkausap at mas madalas na nakasigaw at sermon lang. Kinabukasan, madaling pa lang ay nakagayak na ako. Sa tuwing may business agenda ako sa Zambales, tila ba lagi akong na-excite. Kahit na madalas ay umuwi akong bigong makita ang taong espesyal sa puso ko. Gamit ang sariling sasakyan, ay tumulak na ako. Mas maaga, mas maganda. Nang sa gayoy, magkaroon pa ako ng oras para magbabaka sakaling makita ko siya. San Marcelino, Zambales. Ito ang mismong lugar ni Luke. Kaya hindi ko mapigilang sumigla nung malaman kong doon magtatagpuan ang farm na tinutukoy ni Leia. Kakasilang lang ng araw pero malapit ko nang marating ang destinasyon ko. Nagpasya muna ako mag-almusal bago tumuloy. Dahil siguradong hindi pa bukas yung tanggapan ng farm na pupuntahan ko. Inanday ko mag-alas 9. Saka ako tumuloy. Nang sa gayoy, masigurado kong bukas na ito. Alas 9:30 na nung nakarating ako ng bukana ng Soledad's Farm. Napakalawak nito. Tansya ko ay nasa mahigit 20 ektarya ang nasasakupan nito. Matatanaw mo na kasi ang napakahabang bakod nito mula sa highway. Napangiti ako nang mapag-alamang ilang metro lang ay matutuntun mo munang bahay nila Luke sa bandang unahan ng farm na ito. Soledad's Farm. Yan ang nakalagay sa arko sa ibabaw ng gate. Habang ipinapasok ko ang sasakyan sa malaking gate ay kinumpirma ko muna sa guard kung naroon na ba yung in charge sa farm na yon. Nang mapasok ko ang gusali ay bumugad sa akin ang reception desk. Madali ako nagtungo rito at nagtanong sa babaeng nakapwesto roon.
Good morning. I'm looking for Miss Donna Santiago. Panimula ako. Yun ang pangalan ng in-charge person na ibinigay sa akin ni Leia. Napabaling naman ang tingin niya sa akin at ngumiti. Good morning, sir. Ako nga si Donna Santiago. Tugon niya. Napatango na lang ako. I'm Zion. By the way, Zion Aragon. Nakangiti sabay lahat ng palad ko. Inabot naman niya ito at nakangiti rin. Kayo po pala si Sir Zion. Ina-expect naman daw niya yung pagdating ko dahil natimbrehan na siya ng mga staff niya. Inaya niya ako sa opisina niya at pinaupo sa harapan ng mesa. Nagbaka sakali ako magtanong ulit. Baka may regular na mangga pa silang available. Ngunit wala na raw talaga. Tanging organic lang ang kaya nilang i-provide. Sinubukan ko makipag-negotiate. Kung maaari bawasan nila ng konti yung presyo kada kilo. I'm sorry sir, pero hindi kasi ako allowed magbigay ng discount. Kung may binibigyan man po kami, dahil po yun sa instruction ng mga boss ko. Tumango lang ako. Pero tamang-tama po sir. Nandito po yung isa sa mga boss ko. Pwede nyo naman po siyang kausapin kung gusto nyo. Ah, talaga? Nabuhayan ako ng pag-asa. Ganito talaga ang ugali ko pagdating sa negosyo. Hanggat may pagkakataong makatipid ay susunggaban ko. Pagkalabas namin ng opisina ay isinuot ko ang shades na daladala ko. Mag-aalas 10 na kasi ng umaga noon kaya medyo mataas ng tirik ng araw. Sumakay rin kami sa golf car na naroon. Nabanggit kasi ni Donna na medyo may kalayuan daw ang kinaroroonan ng boss niya. Siya din mismo ang nagmamaneho nito. Habang nasa daan ay binabaybay namin ang napakalawak na lupain na may napakaraming nakahilerang malulusog na puno ng mangga. Nagtanong-tanong ako habang nasa biyahe. Napag-alaman kong hindi lang mangga ang produkto nila. May kalamansi, dalanghita, langka, lansones, at marami pang iba. Nagtanong rin ako ng konting idea about sa pagkakultivate ng organic fruits. Maya-maya lang ay itinuro na ni Donna ang tinutukoy niyang boss. Medyo malayo nga pero abot naman ng tanaw. Nakasakay ito sa kabayo. Nakasuot ng puting polo na may mahabang manggas na pinaresa ng maong na pants. Animoy, abala ito sa pagsusupervise ng mga tao sa farm. Papalapit na kami ay abala pa rin ito. Kasalukuyang nakatalikod sa amin. Nanoon ay nakasakay pa rin sa kabayo at natatakpan ng lili ng puno ng mangga. Hininto ni Don ang pagmamaneho at bumaba kami. Tumungo kami sa parteng nalililiman ng puno. May naabutan kaming 2 tao na ay abala rin sa paglilinis ng puno ng mga mangga. Sir Zion, dumitong po muna kayo at pupuntahan ko lang po si boss. Tumango lang ako. Nakipag-usap muna ako sa mga tauhan na nagtatrabaho roon. Nagtatanong-tanong ng mga kung ano-anong bagay tungkol sa farm. Maya-maya ay nilingon ko si Donna na noon ay pabalik na kasama ang boss niya. Mga 50 metro ang layo nila sa kinatatayuan ko. Nakababa na ito sa kabayo. Ngayon ay hawak-hawak na nito ang tali na malapit sa nguso ng kabayo. At kasabay na ni Donna na naglalakad. Habang papalapit, tila na may hindi ako mapakali. Ibinaba ko ng bahagyang suot kong shades upang mas maaninag ito. Matangkad na halos kasing tangkad ko. Maganda rin ang tindig nito. Ilang metro na lang agwat nila sa akin. At halos pareho kaming nakakunot ang noo na pilit inaaninag ang isa't isa. Okay, kinikilig ako ngayon. Sana silok na yung lalaking pilit na inaaninag ni Zion, no? Magkita na kaya sila pagkatapos ng mahabang panahon?
Abangan nyo yung next part. Salamat. Hanggang sa muli.